Ito si Taylor Parker, 29 years old mula sa Texas, ay nahaharap ngayon sa kasong death sentence. Dahil sa pagpatay kay Reagan Hancock, 21 years old, buntis na batang ina. Sa pilitang hiniwa ni Taylor ang tiyan ni Reagan para makuha ang baby sa sinapupunan nito. Ginawa ang marahas na krimen sa harapan mismo ng anak ni Reagan na 3 years old. Pagkakuha sa baby ay tinakas niya. Napahinto ang kanyang sasakyan ng mga troopers. Doon nakita si Taylor kasama ang bagong silang na sanggol. Ngunit noong mga oras na yon, hindi pa alam ng mga otoridad na hindi kanya ang baby na duguan pa at may mga tama. Kaya idiniretso nila si Taylor pati na rin ang bagong silang na sanggol sa hospital. Pagdating nila sa hospital, inasikaso kagad ang baby ngunit hindi nakasurvive. Karoon ng mga hinala ang doktor dahil ayaw magpa-check ni Taylor para tanggalin ang inuna ng bata. Doon kasi malalaman kung talagang nanganak siya. Tumawag na lang sila ng mga pulis para maimbestigahan. Kinausap nila si Taylor na kailangang sumunod siya sa procedure para malaman kung sa kanya talaga galing ang bata. Meron kasi napag-alaman ng mga pulis na merong pinatay na buntis, hiniwaan sa tiyan at nawawala ang baby nito. Pumayag na rin si Taylor na i-check siya ng doktor. Ang resulta, walang bakas na baby na lumabas sa kanya. Sa madaling salita, hindi siya nanganak nung araw na yon. Doon nila sinimulang tanungin si Taylor kung ano ba talaga ang nangyari. Nagmamaang-maangan pa ito na para bang walang alam. Kaya patuloy pa rin ng pulis sa pagtatanong na merong buntis na natagpo ang patay, hiniwa ang tiyan at ang baby ay kinuha. Sabi ni Taylor, wala daw siyang alam dito. Sa side ng mga pulis, alam nila na nagsisinungaling siya. Napag-alaman nila na si Taylor ay walang kakayanang magbuntis dahil nagpatanggal na ito ng matres. Tanong pa ng investigador kung saan nanggaling ang bata, ganong hindi naman siya mabubuntis na. Araw din na yon, nag-confess na si Taylor kung ano ang nangyari. Huminto daw siya sa tapat ng bahay ni Reagan. Sinabihan daw siya ni Reagan na sinungaling. Naglaban daw sila. Nagkasakitan at tumama ang ulo ni Reagan sa table. Sa sobrang gusto niya na makuha ang baby, kaya hiniwa niya ang tiyan ni Reagan na parang C-section. Pero lahat ng sinabi niya ay hindi totoo dahil mayroong witness sa bahay niya na nangyari ang krimen. Nandun ang 3 years old na anak ni Reagan. Dagdag na tanong ng pulis kung may dala-dala ba siya na kutsilyo nung pumunta siya sa bahay ni Reagan. Inamin ni Taylor na may dala siya na 3 kutsilyo. Lumalabas na pinagplanuhan na niya ang araw na yon. Hinintay ni Taylor na nasa tamang buwan na ang pagdadalang tao ni Reagan nang gawin niya ang krimen. Nakita sa investigasyon na masusi hinintay ni Taylor ang tamang oras para makuha ang baby ni Reagan. Nalaman din ng mga pulis na maraming pinapanood na video si Taylor tungkol sa C-section, kung paano hiwain ang tiyan ng nanay nang hindi nasasaktan ang baby sa loob. Yun ang ginawa ni Taylor sa mag-ina. Ang tanong, bakit niya ito ginawa? Ayon sa probable cause affidavit, sinabi ni Taylor Parker sa kanyang nobyo na siya ay buntis, ganun din sa kanyang mga kaibigan. Nag-celebrate pa sila ng gender reveal party noong October 9, 2020. Alakay din doon sa affidavit na sinabi ni Taylor na pupunta siya sa ospital ng Idabel, Oklahoma para magpa-induce ng pangpalabor. Noong umaga ding yon, nakatanggap ng tawag ang mga pulis sa 911. Galing ito sa babae na nagulat na may pumatay sa kanyang anak. Pagdating doon ng mga responding opisyal, nalaman nila na 34 weeks ng buntis ang babae na may malaking hiwa at wala na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang punot dulo ng lahat ng ito ay pineke ni Taylor ang kanyang pagbubuntis sa loob ng 10 buwan. Nakita niya si Reagan Hancock na nagdadalang tao. Dito na niya pinagplanuhan na hintayin sa tamang panahon na mabuo ang baby sa loob ng ina nito. Ang kanyang boyfriend na si Griffin ay hindi na isama sa kaso dahil hindi niya alam na pineke lang ni Taylor ang kanyang pagbubuntis. Siya ay niloko din lamang.
Ibinaba ang hatol, si Taylor Parker ay nagkasala ng capital murder sa pagkamatay ni Reagan at ang kanyang sanggol. Si Taylor Parker ay hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo at kamatayan, hindi karapat-dapat sa parol. Depensa ng mga abogado ni Taylor, wala daw ito sa tamang pag-iisip nang gawin niya ang krimen o lumalabas na siya ay may mental health. May mga oras na siya ay mabuting ina. May kamalian pero siya pa din daw ay tao. Nahubog lang daw ng mga pangyayari, yun ang pahayag ng abogado ni Taylor. Sagot naman ng abogado ni Reagan, sa kasong ito, walang anumang sakit sa pag-iisip. Planado ang pagpatay, pinaghandaan ang araw na yon. Thank you guys. If you like this video, hit the like button and subscribe.